Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ang Panginoong Jesucristo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapatid, sa pagtitipon natin bilang mag-anak ng Diyos, hilingin natin ang pagpapatawad ng Panginoon upang maialay natin ang Eucharistiyang ito na may malinis na puso. Panginoong Hesus, itinuro mo sa amin na ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang magmahal na tulad ng ginawa mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tinalikdang ka ng sarili mong bayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang katuparan na matatandang propesiya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, Dahil sa dakila mong kaluwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang puon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ipinalaya niya ang mga nabihag. Isinasaoli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalan sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyoin. Pagbabahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos, mga kapanalig. Sumapit na po tayo sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At bago po natin pagnilayan ang Beatitudes o ang pagiging mapalad, bigyan po muna napansin natin saglit ang pagbasa mula sa aklat ng propeta Zephaniah, na kung saan ang tinutukoy ng Diyos yung mga naiwan na hindi pinili na maging bihag at yung mga nakauwi matapos na sila ay palayain bilang mga bihag na masakop ang bansang Israel. Nasakop ang bansang Israel sapagkat pinamumunuan sila ng haring hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mas makapangyarihang bansa sumakop sa kanila, pinili nila yung mga gagawing bihag. Siyempre yung mga patpatin, wala man sinasabi sa buhay, hindi masyado marurunong, mga mahihirap, iiwan yun. Kasi para sa kanila, badagdag pahirap na ito, wala itong maitutulong sa ating bayan. Kalaunan po, nung pinauwi na sila, ang mga nabihag na Israelita, yung mga naging maganda na ang buhay doon, nakapag-settle na, naging matagumpay na po ang kanilang livelihood, hindi na po bumalik. Ang bumalik po ay yung mga nanatiling simple pa rin ang buhay at nandoon pa ang katapatan sa Diyos kahit sa lupain ng mga dayuhan. Kaya sa pagbabalik nila, nagtagpo yung mga naiwan at yung mga bumalik na mas simple pa rin naman ang buhay at nagsimula po silang buuhin ang bansang Israel at ang unang-una nilang ginawa ay ang magtayo ng templo. At binalik po nila ang kanilang kinagawian na pagpupuri at pagsamba sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na buhay. Nakita mo po, sa gitna ng kanilang pinagdaanan na matinding pagsubok na masakop, mabihag, makabalik, na natili po ang kanilang katapatan kay Yahweh. Kaya naman po, sa ikalawang pagbasa, ang sinasabi po ni San Pablo Apostol ay, kung meron tayong pwedeng ipagmalaki sa buhay na ito, ay yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Ang mga magagandang bagay na nangyari sa ating buhay, wag po lang nating angkinin. May malaking parte po doon ang Diyos. Pinagindapat niya po yung kaya nangyari yun. Ibigay natin po ang parangal at pasasalamat at papuri sa Diyos. Kasi siya po ang may akda, siya po ang nasa likod ng anumang uri ng tagumpay, ng kabutihan, ng paglilingkod, ng kagandahan loob na mayroon tayong ngayon at sa mga darating na panahon. Sabi po ni San Agustin, itong Beatitudes, ito po ay malahagdanan na kung saan ito mga sinasabi ditong pagiging mapalad, ito ang mga baitang para maabot natin ang buhay kabanalan na ipinakita ni Jesus hindi lang sa pagtuturo, kundi sa sarili niya mismong buhay nung siya ay narito sa lupa, lalo na po yung 3 huling taon niya rito sa mundo. At kung titingnan mo po sa iba pang turo ni Jesus, pasok na pasok din po siya, hindi nito kinukontra ang iba niyang turo. Lalo na po yung turo niya tungkol sa mga gustong sumunod sa Kanya. Paglimot sa sarili, pagpasa ng krus araw-araw. Ito po yun. At kung bakit po ito tinatawag na Beatitudes, sapagkat ito po dapat ang attitude, ang asal natin. Araw-araw. Mahaba-haba po itong talakayan, napakagandang material po nito sa retreat at sa recollection. Hindi po sapat ang ating oras. Gusto ko pa lang pong pumili ng 3. Yung una po, yung mapapalad ng mga
Aba, na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi lang po ang tinutukoy nito yung mga literal na aba. Dahil dukha, simple, walang maipagmamalaki, walang tinig sa lipunan, walang kayamanan, walang mga titulo, walang political na kapangyarihan. Maging doon po sa mga may salapi, may makapangyarihan at mga may malalakas na tinig sa lipunan, pwede rin po na magisilang aba. Kung titingnan po nila na ang lahat na meron sila sa isang iglap pwedeng mawala. At ganon din po naman yung mga wala, hindi iyon hadlang upang sila ay mahalin ng Diyos at ipaghanda ng Diyos ng kanilang ng lugar, permanenteng lugar sa pagtatapos ng buhay nila dito sa lupa. Kaya po parehong kandidato panlangit, ang mayaman at ang pobre. Pero sobra pa lungkot natin kapag nagkataon nandun tayo sa panig na mahirap, di ba? Parang, bakit kasi ako pinanganak na mahirap? Bakit kasi hindi ganito ang mga apelyido ng mga ninuno ko? Bakit hindi ako nakapag-aral? Bakit gano'n? Pero, wait! Panlangit pa rin naman tayo kahit tayo pobre. At, ano ang sinasabi ni Jesus doon sa mga mayayaman? Napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Panlangit din sila, pero may kahirapan. Mas madali pa makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mayamang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya yun po ang tingnan natin. Dahil ang pagmamahal po ng Diyos ay para sa sangkatauhan, pare-pare po tayong tinatawag tungo sa kabanalan upang sapitin natin ang kalangitan, mayaman o mahirap. Gusto ko pong bigyan ng pansin yung mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Siyempre po, ang pagkakita po talaga natin ng Diyos na harap-harapan, pagsapit ng araw ng ating kamatayan, lalo pat namatay tayo sa estado ng grasya, makikita natin na mukhaan ang Diyos pag tayo hinukuman. Pero kahit dito pa lang po sa lupa, kahit nakatago po ang presensya ng Diyos sa napakaraming paraan. Saan? Sa ating kapwa, sa kalikasan, sa mga may sakit, sa mga humihingi ng katarungan, sa mga bilanggo, sa mga naligaw na landas, sa mga nag-aagaw buhay, sa mga inabandon na lipunan, sa Eucharistia, sa salita na ipinahayag. Pero madali pong matukoy ang presensya ng Panginoon na yun na mistulang nakakuble kung malinis ang ating puso. Kung hindi po malinis ang ating puso, lahat ng tao sa paligid natin, pagbibintangan natin. Lahat ng tao sa paligid natin ay masama ang ating pagtingin, ang pagtrato. Pati ang mismong miyembro ng pamilya natin, hindi maganda ang pagtingin. Wala na silang ginawa kundi umasa. Kailan ba matatapos ang pagiging breadwinner? Ganun. Ipinanganak ba ako para itaguyod ang pati ang mga susunod na henerasyon? O kasi natapos ko na yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin naman ngayon. Ang Diyos, nakikita po ang ating ang ating sakripisyo, ang ating paglilingkod. Hindi po nasasayang yan. Nasasayang po yan kapag nagsimula po tayong magreklamo. Baka padalhan po tayo ng makakamandag na ahas, katulad nung nangyari sa lumang tipan, na magsimula magreklamo kay Moises, ang mga Israelita sa ilang. Kaya napakahalaga po, na kung gusto po talaga nating makamtan ang buhay na walang hanggan, makita na mukhaan ng Diyos, dito pa lang po, sanayin na po natin ang ating mga sarili na magkaroon ng malinis, hindi po marumi, hindi mapagbintang, hindi puso na nagtatago ng sama ng loob, ng hinanakit, ng tampo, ng panunumbat, ng puso na handa palaging umunawa at magpatawad, ng puso na tinitingnan ang kapwa bilang kapatid natin kay Kristo, anuman ang kaniyang Hindi po yun madali, sinasabi ko po sa inyo, hindi po yan madali. Lalo pa pag may barumbadong driver sa kalsada, na nakasabay mo po sa pagbibiyahe. Hindi po yung madali. Kaya dito po papasok ang grasya ng Diyos. Pero nagiging magaan po yun kapag conscious po palagi tayo tungkol sa turong ito ni Jesus, na ito ay hagdan, paakyat
sa kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan, hindi hagdan pa ilalim na kung saan kaparusahang walang hanggan ang naghihintay sa atin. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan, nagkakalituhan tayo rito eh. May mga taong nagnakaw, nagsinungaling, ng scam, hindi nagbayad ng utang, chismosa, naninira ng taksil, inabanbir ang pamilya. Inuusig daw sila. Hindi po ganun ang pag-uusig. Pinagbabayaran nila ang kanilang makasalanan at yung mga mali nilang desisyon noong mga nakaraang panahon. Kaya maaring hinahabol sila ng batas. May mga kabi-kabilang demanda, hindi na sila makauwi sa sarili nilang bansa, nagtatago, minsan nagpapalit na ng mukha. No? Hindi po inuusig yung ganun. Pinaghahanap po sila ng batas, ng mahabang kamay ng batas. Ang inuusig po mga kapatid ay yung naglilingkod ka ng tapat, na wala kang hinihintay na kapalit, na ikaw ay nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ka maintindihan ng mga tao. Pinagbibintangan kang, gusto mo magbida-bida kaya ka nagsiserve. Gusto mo magbida-bida, yung mga ganun pong Gusto mo sumikat kaya ka nag-donate. Ano pa po, yung mga gusto mo maging close kay Father, kaya lagi kang nandiyan sa kahit di ka naman member ng kahit di ka naman member ng pastoral council, lagi ka ng Mga pag-uusig po yun. Marami pa pong uri, kulang pa ang ating oras para isa-isin po yan. Magkaliwanagan lang po tayo ang pag-uusig dahil sa paggawa ng mabuti, pagsunod kay Kristo. Pananatili sa katapatan. Hindi dahil may nilabag tayong batas, may tao tayong inagrabyado, mayroon tayong dinaya, mayroon tayong utang na tinakasan, hindi po yun pag-uusig. Yun po ay dapat nating panagutan. Ito pong hindi po madali, pero kung sisimulan po nating lunukin ang ating pride, magiging posibleng-posible po ito sa tulong ng grasya ng Diyos. Kasi sa pag-unlad po natin sa buhay pananampalataya, sa spiritual pong buhay, ang numero uno po nating kalaban o hadlang, hindi ang kapitbahay natin, hindi ang inyong biyanan, hindi ang ating pong sarili. Ang ating pong sarili, ang ating pride, na ayokong gawin yan. Ano naman sabihin ng mga tao? Sabihin ng mga tao, duwag ako. Hinayaan kong bastos-bastosin na lang nila ako. Ako pa naman ginanito na, hindi ba nila ako kilala? Yung mga ganong Yung bang parang ang pakiramdam po natin kapag nagpakumbaba tayo, nagpakita tayo ng kababaang loob ay talo tayo. Wala tayong binatbat, wala tayong sinabi. Tayo ay duwag. Di po. Ang totoo, ang kababaang loob ay katapangan. Tingnan mo po pinakita ni Jesus, Kayang-kaya niya pong gantihan na masama. Hindi lang po yung mga nagpahirap sa kanyang pisikal. Yung mga hindi naniniwala sa kanya. Pero hindi niya po yung ginawa. Kasi hindi po yung kasali sa plano ng Ama. Hindi yung kasali sa misyon na gagampanan niya. Hindi rin po natin misyon na makipag-away sa mundong ito. Na makipagpaligsahan. Kung mas magaling ka ba, mas mayaman ka ba, mas may impluensya ka ba, mas marami ka bang followers, hindi po yun. Nandito po tayo sa daigdig para sundan ang mga bakas na iniwan ni Kristo, ang mga halimbawa niya, at ang kanyang patuloy na paanyayang mabuhay sa kabanalan sa pamamagitan ng pagsasabuhay nitong Beatitudes. Araw-araw. Araw-araw kasi haharap po tayo sa pag-uusig, haharap po tayo sa kalungkutan, haharap tayo sa gulo na kung saan hahamunin tayo ay hindi ang paanyaya sa atin ay hindi dagdagan yung gulo o kaya naman sut-sutan lalo na mag-away, kundi maging mga instrumento ng pagkakasundo, tagapagdala ng kapayapaan upang tayo maging mga anak ng Diyos. At kung ang mga tagapamayapa, ang mga gumagawa ng pagkakasundo doon sa mga may alitan ay ituturing ng Diyos na kanyang mga anak, ay paano po yung mga nagsipapasimula ng gulo, yung mga nanggagatong para lalong sumiklab ang gulo at karahasan. Alam niyo na po kung kaninong anak ang mga yun.
At yun naman po ang kaniyang gustong-gustong gawin. Ang guluhin, ang sangkatauhan, ang pamilya, at ang simbahan. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinitiyak ni Jesus na inaalagaan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba at kanyang pinaghaharian, ang mga namumuhay ayon sa mapapalad. Idalangin nating maging tapat tayo rito. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang simbahan sa gabay ng kanyang mga pinuno ay pahalagahan ang pagtatangi sa moral at espiritual kaysa sa pagkahilig sa kayamanang material. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang mga nagdurusa para sa katarungan ay makatagpo ng lakas ng loob at kagalakan sa mga pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang mga nagtataguyod ng kapayapaan ay huwag panghinaan ng loob kahit mahirap ang kanilang ginagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa, pahalagahan nating lahat ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang huwaran ng mga mapapalad. Gabayan mo kami sa pagsasabuhay ng mga ito hanggang makarating kami sa iyong kaharian magpa kailanman. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan daya at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may bibigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo'y at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayop kayo at isabuhay ang pagiging totoong mapalad. Salamat sa Diyos.